네, 여러분 안녕하세요. 지금은 we're going to study about the combination ng vowels and consonant. So kung natatandaan niyo po ang ating class before about Hangul. 자, in Hangul, meron po tayong consonant vowels. At ngayon naman po ay i-combine po natin ang consonant and vowels. But before that, let me tell you there is a rule in writing consonant and vowels. So first, CV rule meaning consonant, vowel. Mauna po ang consonant bago ang vowels. So always remember, kung merong tatay, merong nanay. Alright? Pangalawa ay consonant vowels. It means meron pong position. Parehas na laging mauna yung consonant, pero there are times na nasa tabi siya and there are times na nasa ilalim. Likewise, meron po tayong another rule. Katulad po nito, consonant vowel, pero sa ilalim naman po ay nagkakaroon po ng final consonant. So ano nga po ba ito? Ibig sabihin ay sa isang syllable, pagka ang consonant vowel ay may kasunod na, for example, ha, ham. Etong last consonant po na ito ay napupunta sa ilalim. Likewise, meron din pong consonant, vowel, ibig sabihin nasa ilalim yung position, and then another consonant. So, this is the logic. All you have to do is remember the writing system and pattern. 알겠어요? 자, 지금부터 we're going to start to combine the consonant and vowel. 자, 그러면은 in our comment section, you can see this one. Ganyang concept and you. 자, meron po kayong exercise na gagawin para po mas mapadali ang pag-add ng consonant and vowels. So like this. G plus A is ka. Na. Ta. Next. Kya. Nya, tia, like this. Pero sa susunod, makikita po ninyo, ko, no. Nag-iba po yung position ng vowel. Bakit? Ituturo ko sa inyo why. So, for example, we have a, ya, o, yo, i. O, yo, U, U, U. 10 vowels. I divide it into two. It's because lagi mauna yung consonant. Tama po ba? Pero, titingnan po ninyo yung vowels. Kung nasaan po yung vowels. Kung ang vowels ay nakatayo, lagi po yan dito sa tabi. So, ka, nya, ro, like this. Pero since etong mga nasa ilalim, nakahiga po siya, you're going to place it ko, do, ro. Okay? Like this. And what about this one? K, n, r. Ganito po nyo siya ipapractice. Alright? Now, I already teach you kung paano po i-combine ang consonant and vowels. But this time, you have to apply. Application is one of the most important pagka nagpa-practice po tayo ng Hangul. So, katulad po ng ipinakita ko sa inyo kanina, try to feel this one, yung consonant and vowels. Pagka na-feel niya na po yan, alright? Kindly share here in our comment section para makita po natin kasama ng ating mga chingu kung tama po ba ang ginagawa po natin.
Just remember again, here is the important rule. Always check kung ang vowels po ba ay nakahiga or nasa tabi. And it's always consonant, then after this, it's vowel. The reading system in Korean is always by syllable. Ano po ba ang ibig sabihin ng by syllable? Ibig sabihin, word by word. Sa isang sound, isang sulat. Kaya meron po tayong tinatawag na final consonant. Okay? Ngayon, ituturo ko po sa inyo paano po ba ginagamit ang final consonant. Sa halimbawa, tinuro ko po sa inyo yung ham. Ang pagsulat ng ha is H-A. Tama po ba? Pero sa last niya is merong M, ham. You're not going to place here. You're going to place sa isang word kasabay ng syllable po na yun. Okay? I'll be giving you more activities para mai-practice po ninyo. Alright? I'll see you again in our next class. Kung nag-enjoy po kayo, don't forget to like and share. 감사합니다.